Meron naman po tayo nakita na lesson mula kay, again, pahiram po ng video, Herbie After Hours. Okay, maganda po ito dahil ito'y patungkol sa mga tao na gumagawa ng mali sa'yo. At paminsan-minsan ay nagsasorry. Pero paano ba natin iti-take? No? At paano tayong sasagot doon sa mga nakasakit sa atin o nanira sa atin, tapos magsasorry. Diba? So pakinggan natin muna yung lesson mula sa kanya. Minsan sabi nila, don't take it personally, but sometimes you should. They knew it would hurt you, they understood the impact, pero pinili pa rin nilang gawin. That wasn't a mistake, that was a decision. Yun, doon muna tayo mga ka-clear ha. May mga taong gumagawa sa iyo ng mali, tapos biglang magsasorry. So, ang sabi, ang gumagawa sa iyo ng mali, hindi yon mistake. Intentional yon. So, katulad lang natin na ang topic natin dito ay mga chismosa. Diba? Nagle-level up ang mga chismosa. Podcast pa. Diba? Nasa YouTube channel pa. Nasa TikTok. Nasa Facebook. Na wala silang kaalam-alam sa buhay mo, wala silang kaalam-alam sa nangyayari sa'yo, basta gagawa na lang ng kwento. Mistake ba yon? Hindi. Intentional yun. Para ka masaktan, para maapektuhan ka. Diba? Sige, tuloy natin. Because intention speaks louder than apologies. Intentions speak louder than apologies. So minsan, in-intention nila, pag nahuli mo, magsasabi, ay sorry. Buti nga yung iba mga ka-clear nagsasorry. Pero ngayon, sa politika ito, intention talaga. Ang pagchichismis, ang paggawa ng mali-maling kwento, or gumagawa ng maling kwento, hindi nagsasorry. Kahit nabuking mo na mali ang sinasabi nila. Anyone can say, I'm sorry, but not everyone is truly sorry for the damage. Yes. Sabi, ay sorry. Sabi nga buti yung iba magsasorry. Pero, yung ibang nagsasorry, wala sa puso. Natatandaan nyo ba na minsan nagsalita ng kung meron daw siyang nasaktan, sorry. Natatandaan nyo na kung sino? Hindi ba si Congressman Suntay? Naka-hurt? Nakadanyos? Pero, ang sabi ng iba, hindi tunay ang kanyang binitawang sorry. Hindi ba? They cost. Real remorse shows up in changed behavior. Yes. Kung totoo na mayroong pagsusorry, tinatanggap nila ang kanilang kamalian, may pagbabago sa ugali. Hindi na ulit gagawin yung mga bagay na nakasakit doon sa taong binigyan nila o sinabihan nila ng sorry. Hindi ba? Not just carefully chosen words. So don't ignore what their actions already told you. Because when someone knowingly crosses a line, their intention tells you everything you need to know. Di ba? May mga bagay-bagay na, okay, don't take it personally, gano'n. Pero, mga clear, may mga bagay at may mga tao, nagsasalita, gumagawa, intentionally to hurt you. Di ba? So, yung mga tao sa paligid mo, baka isipin mo, okay sila, kaibigan sila, office mates ko sila. When in fact, sila pala yung nakaka-hurt sa'yo, at pag nahuli mo lang, saka sila magsasorry. So, pakiramdaman mo kung ano yung sorry nila, kung ito'y galing sa puso, o bibig lang, salita lang. Kasi, kung paulit-ulit nilang ginagawa yung pananakit sa'yo, intentional na yon. Hindi lang ito pang politika, kahit sa isang relasyon. Kung patuloy ka sinasaktan ng boyfriend mo, girlfriend mo, paulit-ulit at hindi nagbabago, abay mag-isip-isip ka na. Diba? Pero, okay, example natin dito sa politika, mga ka-clear, ang unang-unang nakakasakit sa gobyerno at sa tao, sa mga public servants, yung mga maling kwento. Yung maling kwento na ang intensyon ay ikutin ang ulo ng ating mga kababayan para maniwala doon sa mga naratibo na binibigay nila. Naratibong walang basihan. Naratibong gawa-gawa lang. Sige, example natin mga clear. Ito pakinggan nyo to, baka nakalimutan nyo na po ito. Galing ito mismo sa bibig ni VP Sara. Pakinggan nyo po. Ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. Ginamit niya yung word na drug overdose, mga clear. Ginamit niya yung drug
overdose. Kung makikita ninyo doon sa police report, Police report, drug overdose, police report. nandoon ang pangalan ni First Lady Nandoon ang pangalan ni First Lady. Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay Sabi daw sa police report, at imagine nyo mga klira, ang nag-i-interview sa kanya, GMA, News 5, SMNI. Diba? Mga mainstream to. Hindi to chismisan lang. Pero, ang sinasabi niya ay para makatotohanan, di ba? suspected complainant ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Ilang kwento nga dito, di ba? Sige, mga klira, doon tayo sa police report. Nandun daw yung pangalan ni First Lady, nagkalat daw yung white powdery substance, binanggit niya yung police report. Okay, sige, tingnan natin mga klira. Ito yan ito yung sasabi niyang police report na nilabas ni Bobby Tiglao. Diba? Yan. Ito yung sasabi niya mga clear. Yan Kita ba? Yan, sige. Yan. Sabi niya dito, drug overdose. Ayan cursor ko. Drug overdose, tapos nandiyan yung mga pangalan ni Lisa Araneta. Okay? So ito nilabas ni Bobby Tiglao. Ito mismo. Ayan. Sa kanyang sa kanyang article, Facebook, sa kanyang Facebook, pinost niya. Okay? Ito yung sinabi niya, mga. Ito. Pakita ko Nagamon pa siya Bobby Tiglao. Lakas ng loob. Ayan Sabi niya, I received by Viber this photo of Beverly Hills police records, supervisor reporting on Mr. Tantoco's death and the persons who were with him when police arrived. Lisa Araneta Marcos was one. I also checked if there was such a record supervisor. There is. The palace spokesperson who denied this should explain. Tingnan niyo to. Ito, mga ka-clear, ito na naka-block na yan, ito yung pinakita ko sa inyo. Yan. Ito yon. Itong may pink line. Yan. Ito yung naka-post. So ngayon, sa Facebook niya, anong ginawa, mga ka-clear? Ito yan, Okay? Kita natin. So sa Facebook niya, mga ka-clear, nakita niyo, di ba, naka-block na siya. Hindi na siya lumalabas. Bakit? Ayun, false information reviewed by third-party checkers. Buti may third-party fact-checkers tayo. CY. Kita nyo ba? CY. Journalist to, CY. Third-party checkers say information in this post is false. Sino nag-verify? Verifiers. Photo of police report linking Lisa Marcos on Tantoco that altered. See? Sila, yung nakakapanakit, naninira, using fake and false information, altered police blotter, para lang masira ang isang tao. Hindi to mistake. Intentional ito. Diba? Intentional ito. So ngayon, mga clear, panoorin natin anong sabi ng pinacheck natin, sabi na, hinamon ko yung mga taga-mainstream. You can verify this if you want. So anong ginawa ng ABS-CBN, mga clear? ABS to. Kung ikukumpara ang dokumentong ito sa nag-viral na screenshot ng police report, mapapansin agad ang malaking pagkakaiba ng dalawang bersyon. Sa nag-viral na screenshot, idinagdag ang bahagi kung saan nakasaad na posibleng drug overdose ang sanhi ng pagkamatay. Nagkalat ang umunoy kokain sa mga lamesa at sahig. At sinabing kinwestiyon ng mga polis ang tatlong kasamahan nito, kabilang umano si First Lady Lisa Araneta Marcos. Nauna na sinabi ng palasyo na dinagdag lamang ang mga pangungusap na ito para pagmukhaing may kinalaman ng unang ginang sa insidente. Malakas ang loob po natin na sabihin yan dahil alam po natin ang katotohanan. With your copy, napakita po natin, napatotohanan po natin na yung police report na kanilang pinost sa kanilang Facebook account ay totoong peke. Digitally altered. Nilagay lamang po ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos para po maisama sa issue na ito. Para sa Malacanang, malinaw ang motibo na mga nagpakalat ng altered police blotter. So, una pa lamang po, peking video, peking police report, ano pa po ba ang aasahan natin sa kanila? Puro sila tanim, ebidensya, puro pang iintriga. Tunay na obstructionist, tunay na fake news peddler. Hindi po ba sila naaawa sa mga Pilipino na niloloko nila sa kanilang mga naratibo? Ayon kay Castro, posibleng panagutin ang mga nagpakalat ng maling report. Di po natin pa nakukuha kung ano ang nasa loobin ni Unang Ginang, kung siya ba ay magsasampa ng kaso. Pero,
ang mga law enforcement agencies natin, tulad ng PNP, NBI, maaari po sila mag-initiate ng investigation. At kapag napakita po talaga na may nameke at may mali siya sa paggawa po nito, sila po ay maaaring makasuhan. Diba? Yung police report na ginamit, no? Yung kwento na ginamit tungkol sa drug overdose, nandun yung pangalan ni First Lady, galing yon sa altered na police blotter. At yon ang kinuwento ni VP Sara. Imagine niyo, isang vice-presidente nagkakalat na maling kwento. Is it a mistake o intentional? Nagsorry ba sila? Hindi. Pinanindigan pa nila yan. Kahit booking na, Net25, ABS-CBN, sila ang nagtanong kung totoo ba na altered yung police report na pinalabas ni Bobby Tiglao na siya naman ding kwento nitong si VP Sara tungkol sa police report na nakita niya, na nabasa niya. Diba? Nakasakit? Of course. Hindi lang kay First Lady, hindi lang sa mga taong sinangkot nila, kundi sa sambayan ng Pilipino. Bakit? Niloloko kasi nila mga Pilipino sa kanilang mga kwento. Pero nag-sorry ba sila? Hindi. Diba? Kahit mag-sorry yan, kung paulit-ulit din ang kanilang pamimeke, baliwala yung pagsasorry nila. Kung nag-sorry man, but hindi naman. Intention talaga nila na manira. Diba? Okay, next. Ito, mga klip. Ano yung binanggit? Ha? Dati. Okay? Tingnan natin, ha? Nagpahayag naman ng pagdududa si Vice President Sara Duterte sa programa at ang motibo sa likod nito. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato. Diba? Ito mga ka-clear. Ano ang sabi ng mga nakakabili hanggang ngayon ng 20 pesos na bigas? Ang masasabi ko po sa proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, maganda po. Para po sa akin, lalo na po ay isang orphis, tapos kinanay senior citizen, byuda. Sana po tuloy-tuloy po yung proyekto niyang ganito na makatulong po sa mga mamamayang mahirap. Yan mga kliro, Feb 18, 2026. Ibig sabihin hanggang ngayon, hindi lang pang politika. Hindi lang pang eleksyon. Diba? Kung paano gumawa ng fake news ang isang vice-presidente. Nakakasakit ba? Yes. Mistake ba? Hindi. Intentional. Hindi ba? Intentional. Binawi ba niya? Hindi. Mga clear. Ito may papakita ko sa inyo. Wait lang. Okay, for a while. Kasi ito ay ilan po, titignan ko to. Parang may nangyayaring ganito. Sana pakilang po kung totoo nangyayari ito, paki-report po ito Kasi parang yung 20 pesos na bigas na proyekto ay hinaharang daw. So, pakita ko po sa inyo to. Kung taga Davao kayo, sabihin nyo lang po dahil kailangan pong aksyonan yan. So, ipakita ko po. Pahiram po ng video. Ayuda sa Davao. Bigas na ayuda sa Davao. Pinahold sa mga barangay officials at ibenta ng mas murang halaga. Panoorin natin. Mayong adlaw sa tanan, no? Alam mo, ang aga-aga kong na high blood, no? Alam mo naman sa totoo lang, no? Kapag ang masa ang kinantig, no? Whatever the political color is, pero kami ni PDBM, pero alam ko, no, na sa panahon ngayon, na ganitong grabe ang crisis sa ating bayan, no? Ang ibinibigay ng national government, sana ibigay nyo sa tao, okay? Kasi alam nyo ngayon daw, no, ito information na to is coming from one of the barangay, na staff dito sa Davao City, okay? Na ito daw mga barangay kapitan ay miniting daw ng mga Duterte, no, na ito daw i-release o ni-release na, no, ng DA ng mga bigas ay ipapahold, no? Kaya ang ginawa ngayon ng mga barangay kapitan ay ibebenta lang nila sa kanilang stock lang. Kasi ang isang sakong bigas ay mahuhulog lang sa 1,214. So
Ito ang ito ay makukonsider na korupsyon at ako ay nananawagan sa DILG kay Secretary Remulla. Okay? Biruin nyo, ha? Alam nyo sa totoo lang, ang totoong leader, handang magpakumbaba para sa constituents nila. Okay? Hindi yung ginagawa dito, no, na ang ginagawa nila is gusto nilang magsakripisyo yung constituents nila para sa kanilang revenge. At hindi ito totoong nagmamahal sa bayan. Ito ang totoong vested interest, no? Alam niyo sa ilang days, no, na gusto ko sanang manahimik, mag-observe, no? Lalo na ito nangyayari na impeachment. Pero, no, katulad nung araw ng Davao, no? Naging parang eleksyon. No? Alam niyo sa totoo lang yung nangyari kay FPRRD, hindi niyo masisisi itong mga tao ni PBBM, no? Kasi alam nyo, kakaupo ka lang ni PBBM. As you remember si Mike Abe, di ba? Inutusan na magsalita against sa gobyerno pero hindi siya pumayag. Dahil biyoy mo naman, kakaupo nga lang ni PBBM, iyan na agad. Di ba? Lalo na itong KOJC, di ba? Si Pastor Kibuloy, inutusan si Mike Abe. Kaya nga si Mike Abe nasa admin na eh. Dahil ayaw sumunod. No? Katulad ngayon, yung ginagawa nyo sa akin. No? Puta, halatang kagaguhan, pero tinutuloy nyo pa rin. Punyeta kayo. Tapos ngayon ito, alam nyo, kailangan namin yan 20 pesos na bigas. Dahil ang mahal ng bigas ngayon, bakit nyo dinadamay ang mga tao dito sa Davao para sa revenge ninyo? Ibigay nyo yan. Alam nyo, pwedeng ipahuli to sa pulis eh. Kasi, I know, bago na yung direktor ng NBI, dapat ipahuli ang mga barangay kapitan na hinuhold ang mga bigas. Dapat i-monitor ito ng nasyonal. Dahil hindi na ito makatao. Para lang ipaano nyo dito na walang ginagawa si PBBM, pati itong mga dapat benepisyo ng tao ipapahold nyo. Kaya itong ibibigay na full subsidy next week, no, dapat i-monitor ito ng nasyonal. Dahil ang bibigyan lang ng mga to, ito lang mga tao nilang ang layo nyo kay Isko Moreno. Sa totoo lang, wala kayo sa kalumintingan. Ang isang leader handang magsakripisyo para sa constituents. Pero kayo gusto nyo, constituents nyo ang magsakripisyo para sa revenge ninyo. Yan ba yung leadership? Yan ba yung mabuting leadership? Hindi ganon. No? Sumusobra na kayo eh. Sa totoo lang, no? Ito, pinarating ko na sa Presidential Action Center. I-release nyo yan. Hindi lang sa mga tao nyo dyan sa barangay, kundi sa constituents ninyo. Yung mga yan, gagamitin nyo sa revenge nyo para masira si PBBM. Mga Duterte talaga gagawin ang lahat para masiraan ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan mga ka-clear. Anyway, naparating ko na po yan. Napanood ko po ito, naparating na po natin ito kay Secretary John Vic at saka kay Secretary Kiko ng DA. Pati po sa Pangulo, pinarating na po natin to. Papaanoin po natin, i-monitor po agad natin to. Yan, maraming salamat. So ito yung mga ka-clear. Ito yung sinasabi natin. Na paulit-ulit ang fake news. Intentional. Intentional, hindi to mistake. Hindi ba? So, pati yung pag-ano nila, pati paggagawa ng fake na video, fake na kwento. Pati ako, dinadamay na. Bakit? Wala na sila ma-issue. Diba? Kailangan a desperate move. Diba? Problema, mali ang kwento nila. So, di sila makakalusot. Well, anyway, mga ka-clear, kung ito nangyayari sa inyong opisina, hindi naman to makakaligtas. Dapat maging matapang lang kayo at maaari kayo magsampa at ipapakita ko sa inyo ano ba yung maaaring ikaso. Siyempre, pagka cyber libel, may ginamit na computer system, diba? Kumbaga, through social media, Facebook, TikTok, cyber libel yan, mga ka-clear. Pero syempre, kung harap-harapan sa opisina kayo, iniintriga kayo, chinichismis kayo, syempre dapat meron lang kayong witness para malaman na sa kanila galing ang chismis. So, pwede silang kasuhan ng intriguing against honor. Yan. Refers to any intrigue which has for its principal purpose to blemish the honor and reputation of a person. So, ngayon, ang penalty niya, mga ka-clear, arresto minor, okay, or a fine not exceeding 20,000 pesos. Diba? So, hindi naman sila makakatakas. Pag sinabi natin arresto minor, ang duration yan is 1 day to 30 days. So, tingin ko, kapag sa opisina nyo to nangyari,
sa kapitbahay nyo, di ba? Punta na kayo agad sa barangay. Diba? Magsampa na kayo ng reklamo dun. O kaya dyan sa inyong grievance committee, HR nyo, legal division nyo. Hindi pwedeng palagpasin. Kung ganyan ang mga sitwasyon.